Magandang araw mga bata! Ngayon, tayo ay magbabasa ng isang masayang kwento. Pero bago natin alamin ang kwentong ito, may inihandang dalawang tanong si teacher. Ang una, paano mo na ipapakilala ang iyong sarili sa ibang tao? Ang pangalawa, paano mo na ipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa? Yan! Ngayon, may inihandang isang katanungan si teacher na iiwan para sa inyo. Ang katanungan na ito ay malalaman natin sa dulo ng kwento. Ating babalikan ang tanong na ito pagkatapos ng kwento. Kaya kayo'y makikinig mabuti. Ang katanungan ay, sino-sino kaya ang pinakilala ni Wally? Kaya tayo makikinig para malaman natin kung sino-sino ang ipinakilala ni Wally. Yan. Ngayon, tayo ay magbubukas ng isang bagong mga salita, ng mga balakid na salita o mahihirap, para ang ating makakalaman ay madagdagan sa mga makabagong salita. Ang unang salitang bubuksan ni teacher ay magagara o kakaiba o mamahaling gamit. Ang halimbawa ng pangungusap nito ay, ang gara naman ang gamit niyo sa bahay. Ang ibig sabihin ay, ang ganda o kakaiba sa aking paningin. Ang pangalawa ay grasa, o sa Ingles ay increase, o langis na ginagamit sa mga sasakyan. Katulad na lang ng larawan na ito. Pangatlo, kamiseta o damit. Katulad ng suot ni teacher, kamiseta o damit. Pang-apat, o yayi o lalabay. Sa madaling salita, magandang tinig. Halimbawa na lang ng pag natutulog tayo at kinakantahan tayo ng ating nanay at tayo ay nakakatulog, ayun ay isang magandang tinig o lalabay sa ating pandinig. Ang panglima ay biloy o dimple. Katulad ng nakay teacher. Madalas itong nakikita sa pisngi ng isang tao. Pang-anim ay pupugin o tatadtarin. Ito ay matatalakay natin sa ating kwento. At ang pangpito ay makata o magaling tumula. Ayan. Bago natin simulan ang kwento ay tayo ay maaari muna bang kumanta? Handa na ba ang lahat? Mabuti naman. Ngayon, ating sabayan. Sabayan niyo si teacher, okay? Yan. 1. O halina't magbasa, ang gamit mga mata, unawain mga binabasa, buhay natin ay sisigla. Pagbabasa'y ugaliin, tula't kwento ay basahin, mga aral nitong angkin, isa-isip at pulutin. Yan, lagi tayong makikinig at titingin kay teacher habang ito ay nagbabasa, para ang mga katanungan ni teacher ay ating masagot. Okay? Ngayon, atin nang simulan ang pagbabasa ng kwento. Makikinig mabuti. Ang babasahing kwento ni teacher ay tungkol sa mga kasapi o miyembro ng ating pamilya. Ang pamagat ng ating babasahing kwento ay ang aking pamilya. Kwento ni Genaro R. Gojo Cruz, iginuhit ni Lyra Abueg Garcilano, at inilathala ng LGM Corporation noong taong 2006. Atin ang simulan. Ako si Wally. Kasapi ako sa isang masayang pamilya. Kahit wala kayong malaking bahay at magagarang kasangkapan, ayos lang. Sabi ni tatay, ayos lang daw kahit maraming kulang, basta sama-sama kami ni nanay, ate at bunso. Sa anong klaseng pamilya kasapi si Wally? Tama, sa isang masayang pamilya. Sino-sino ang mga binanggit ni Wally? Tama, sina tatay, nanay, ate at bunso. Ganyan, makikinig mabuti kay teacher. Ngayon, di na raw mahalaga ang kulang. Ang mahalaga ay kung anong meron. Hindi ko gaanong maintindihan ang sinabing ito ni tatay. Basta ang alam ko, simple ang buhay namin. Kapag wala akong pasok sa school, tumutulong ako kay nanay. Nag-aalaga ako kay bunso,
naghuhugas ako ng pinggan, nagliligpit ako ng hinigaan, nagwawalis ng bakuran, at gumagawa rin ako ng iba pang gawain sa bahay na kaya kong gawin. Mahal na mahal ko sina tatay at nanay. Mahal ko rin si ate at syempre si bunso. Kaya nga nagsisipag ako sa aking pag-aaral. Gusto kong ako'y kanilang maipagmalaki. Lagi akong gumagawa ng aking takdang aralin. Gusto kong maging mataas ang aking mga marka. Ano-ano ang ginagawa ni Wally kapag wala siyang pasok? Tama, tumutulong siya kay nanay, naalagaan niya si bunso, tumutulong siya sa gawaing bahay. Very good, mahuhusay klase. Ngayon, isang araw, nagbigay si teacher ng gawaing bahay. Tungkol ito sa pamilya. Ganito ang nasa pisara ng aking kinopya. Takdang aralin. Una, humanap ng larawan ng iyong pamilya, idikit ito sa notebook. Pangalawa, sa pamamagitan ng ilang pangungusap, ilarawan ang bawat kasapi ng iyong pamilya. Tungkol saan ang takdang aralin na kinopya ni Wally? Tama, tungkol sa pamilya. Pagdating ko sa aming bahay, agad kong hinanap ang photo album namin. Pinili ko ang pinakamagandang litrato ng aming buong pamilya. Natuwa ako sa aking nakita. Isang larawan ng aming buong pamilya. Kasama pa sa larawan sina lolo at lola. Kasama rin si Kuting at noon kay liit-liit pa. Espesyal ang gagawin kong gawaing bahay. Idinikit ko ang litrato sa aking notebook. Naisip kong hindi ko lang ilalarawan ang aking pamilya. Gagawa pa ako ng tula para sa bawat isa sa kanila. Ano ang hinanap ni Wally pagdating sa kanyang bahay? Tama, photo album. Sino-sino ang karagdagan niyang nakita sa mga larawan? Sina lolo at lola, pati si Kuting. Ang galing. Lagi kayo makikinig kay teacher. Mahusay klase. Ano ang higit na ginawa ni Wally bukod sa paglalarawan? Tama, gumawa siya ng tula para sa bawat isa. Ngayon, kauna-unahan ng espesyal kong tatay. Si tatay. Sa tuwing darating si tatay sa hapon, mula sa maghapong pagtatrabaho, agad ko siyang sinasalubong at ako'y nagmamano. Maruming-marumi sa grasa ang kanyang kamiseta, litaw na ang malalaking ugat sa kanyang braso, at halatang pagod na pagod siya. Maglilinis siya ng katawan at magpapalit ng kamiseta. Naawa ako kay tatay kaya ayoko maging istorbo sa kanyang pamamahinga. Minsan may isang engkantada na biglang sumulpot sa aking panaginip. Inalok niya ako ng isang bagong tatay. Nag-oopisina at nakakurbata pa. Hindi ko tinanggap ang tatay na iyon. Kailanman ay hindi ko ipagpapalit ang aking mahal na tatay sa panaginip at maging sa totoong buhay man. Kasunod ang idolo kong si nanay. Si nanay. Idolo ko si nanay. Mahusay siyang magluto, pantay-pantay, at magkakasing laki ang hiwa ng kanyang mga gulay. Simpleng hapunan ay nagiging pambihira dahil sa masarap magtimpla at magluto si nanay. At gaano man karumi ang aming mga damit, kanyang napapaputi na kasinlinis ng langit. Lukot man ang damit ay plantsadong maisusuot. Ang kanyang mga halamang gulay na tanim ay hindi naubusan ng bunga, kaya may pansahog sa aming ulam at hindi na problema. Idolo ko si nanay. Nakatutulog ako ng mahimbing dahil sa mga kwento niyang parang uyayi sa aking pagtulog sa gabi. Narito naman ang para sa aking maganda at ubod ng sipag na si ate. Si ate. Mabait si ate. Lagi siyang katulong ni nanay sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa aming mahal na bunso. Maganda si ate. Kayo manggi ang kanyang balat. Mapuputi at pantay ang kanyang mga ngipin. At kapag siya'y ngumingiti,
Lumilitaw ang kanyang mga biloy sa magkabilang pisngi. Tunay na kabibighani. Si ate ay maliit na guro para sa akin. Kapag mahihirap ang gawaing bahay, tinutulungan niya ako. Sabi niya, ayos lang kung minsan nagkakamali dahil ang sa pagkakamali, matututo raw ako. Sa pagpasok sa school, si ate ang lagi kong kasabay. At kapag tumatawid kami sa kalsada, lagi niya akong inaakay. Idolo ko ang aking ate. Ang ate kong bukod sa maganda ay ubod pa ng bait at sipag. Ayan. Bago tayo dumako sa panibagong kwento, sino ang una niyang ginawa ng tula? Tama, si tatay, ang espesyal niyang tatay. Ang pangalawa naman ay si nanay, ang idolo niyang si nanay. Ang pangatlo ay ang maganda niyang ate. Tama, si ate. Ang maganda at ubod, nasipag na si ate. Tama. Ngayon, tayo'y magbabasa na ulit. Ang kasunod, syempre ako. Ako si kuya. Ang kuya ni Bunso. Kung araw na walang pasok sa eskwela, isinasama ako ni tatay sa pinagtatrabahuhan niya. Tinutulungan niya akong matutunan ng ilang gawain niya. Masipag daw ako, sabi nila. Kahit sa mga gawain ni nanay, tumutulong ako. Sabi ni nanay, hindi na uso ang gawaing pambabae o gawaing panlalaki. Kailangan lahat daw ng gawaing bahay ay matutunan ko. Humahalili ako sa pag-aalaga kay Bunso, nagdidilig din ako ng mga halaman ni nanay. Kapag kami ni Bunso ang magkasama, ipinakikita ko ang mga drawing ko sa kanya. Nagmana raw ako kay Lolo na magaling mag-drawing at magpinta. Ang kay Lolong mga kamay, ako raw ang nakamana. Siyempre, sunod ang aking mahal na bunsong kapatid na si Buknoy. Si Bunso. Nasa kalikutan si Bunso, kaya't si nanay ay laging nakasunod. Dahan-dahang babaybayin ni Bunso ang gilid-gilid ng bahay at mga bangko. Kapag nakakapit na, saka siya bibitaw at sisimulang manulay. Nakatuto ang pagmasdan si Bunso, lalo na kapag nakarating na siya sa kabilang bangko nang hindi nabubuwal. Dahil sa sobrang tuwa ni nanay, bubuhatin niya si Bunso at pupupugin ng halik. Kapag hindi pa tapos sa gawaing bahay si nanay, ako ang nag-aalaga kay Bunso. Mahal na mahal ko si Bunso. Dahil siya ang nagbibigay kulay sa aming tahanan, nag-aalis ng pagod ni nanay at tatay. Sabi ng aming mga kapitbahay, kahabig ko raw si Bunso. Natutuwa sila dahil kay Bunso nasaya ang aming buong pamilya. Pati sina lolo at lola ay ginawa ko rin ng tula. Mahal na mahal ko rin sila kahit matagal na silang wala. Para sa alaala ng aking mahal na lolo at lola. Si Lolo. Lagi kong itinutulad si Lolo sa kulay ng buhay dahil tinuruan niya akong magkulay sa iba't ibang hugis o bagay sa paligid o anumang bagay na pwedeng kulayan. Noong una, ginagabayan niya ang aking gamay. Dapat daw hindi lampas sa guhit at iisa lamang ang hagod ng pagkukulay. Tinuruan din ako ni Lolo sa pagpili ng tamang kulay para sa katawan ng tao, sa mga prutas, puno at kapaligiran. Kailangan daw ng tiyaga sa pagkukulay. Magaling si Lolo sa pagkulay dahil isa siyang mahusay na pintor. Alam kong nandoon si Lolo sa lahat ng bagay na may kulay. Hindi ko siya makalilimutan kailanman dahil siya ang nagbibigay kulay sa aking buhay. Si Lola. Matagal nang wala si Lola, ngunit ang kanyang mga kwento ay nananatiling buhay sa aking alaala. Marami siyang ikinukwento tungkol sa mga kagandahang asal at mga kababalaghan na nagpapatulog sa akin sa gabing ang mga bituin ay kumukuti-kutitap at tila ngumingiti sa akin. Lagi kong naalala si Lola, ang kanyang mahaba at puting buhok, ang kanyang tinig na tila musika sa tenga, lalo na ang kanyang mga kwentong nagpapaalala na may laang gantimpala ang mabait at masunuring bata. Huli si Kuting. Ginawa ko rin ng tula si Kuting dahil bahagi rin siya ng aming pamilya. Para sa aking mahal na si Kuting. Si Kuting. Maliit lamang siya noong dumating.
Sa aming bahay kaya pinangalanan siyang kuting ni nanay. Ibig sabihin, munti o katiting. Hindi ko nakalilimutang pakainin si kuting dahil siya ay nakatutuwa at mabait na alaga. Maliksi si kuting. Laging nagpapatalon-talon sa mga estante at pasimano. Gaano man kataas ang bubungan, kanyang naakyat. Mahilig siya makipaglaro sa amin ni Bunso. Habulan ang kanyang gustong-gusto. Kung minsan naman ay taguan. Saan man kaming magtago ni Bunso, agad niya kaming nakikita, pambihira ang kanyang tila kristal na mga mata. Bago natin ituloy ang kwento, may ilang katanungan ulit si teacher. At sino ang pang-apat na ginawan niya ng tula? Tama, siya. Si Wally. Sino naman ang huling kapatid niyang binanggit? Tama, si Buknoy. Ang bunso sa kanilang magkakapatid. Sino pa ang ginawa ng tula ni Wally kahit sila ay wala na? Tama, sila lolo at lola. Sino naman ang alaga ang ginawa niya rin ng tula? Tama, si Kuting. Ngayon, tayo ay magsisimula na ulit sa ating kwento. Tuwang-tuwa ako nang matapos ko na ang mga tula, kahit medyo mahirap. Tiyak na matutuwa si teacher dahil kakaiba ang ginawa kong paglalarawan sa aking pamilya. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa school. Sabik na sabik kasi akong ipakita kay teacher ang pinaghirapan kong gawaing bahay. Pinuri ni teacher ang aking mga tula. Hiniling pa niyang basahin ko ang mga ito sa harap ng klase. Nagpalakpakan ng aking mga kaklase nang matapos kong basahin ang mga tula. Totoo ba ang nasa tula mo? Tanong nila sa akin. Sagot ko'y, syempre naman. Sabi nila, isa raw akong makata na magaling sumulat ng tula. Ipinabasa ko rin kina nanay at tatay ang aking mga tula. Tuwang-tuwa si nanay, napabilib ko rin si ate. Binasa ng malakas ni tatay ang aking mga tula at pakumpas-kumpas pa siya ng parang tumutula sa entablado. Nagtawanan kami ni nanay, ate at bunso. Alam kong natutuwa rin sina lolo at lola kahit wala na sila. Pati si Kuting ay tuwang-tuwa, nyaw ng nyaw. Tuwang-tuwa ako dahil napasaya ko ang aking pamilya. Ang nag-iisa at mahal na mahal kong pamilya. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Ngayon, may mga ilang katanungan si teacher patungkol sa ating binasa. Handa na ba ang lahat? Kung tayo ay nakinig talaga. Ngayon, nandito ang mga katanungan ni teacher. Sino-sino kaya ang ipinakilala ni Wally? Natatandaan niyo pa ba ang unang katanungan na iyon na iniwan ni teacher? Very good. O sino-sino kaya ang ipinakilala ni Wally? Tama, sina tatay, nanay, ate at bunso. Ano daw ang mahalaga sa isang pamilya? Tama, mahalaga ang kung anong meron. Ano-ano ang ginagawa ni Wally sa gawaing bahay kapag wala siyang pasok? Tama, tumutulong kay nanay, inaalagaan si bunso, nagliligpit ng higaan. At syempre, kung ano pang mga gawaing bahay na kaya niyang gawin. Tungkol saan ang kinopya ni Wally na takdang aralin? Tama, tungkol sa pamilya. Tungkol sa paglalarawan ng isang pamilya. Bukod sa larawan nila nanay, tatay, ate at bunso, sino pa ang kanilang nakita? Ang kanyang nakita? Tama, sina lolo at lola. Ano naman ang pangalan ng alaga nilang pusa? Tama, si Kuting. Paanong paglalarawan ang ginawa ni Wally sa kanyang takdang aralin? Tama, mahusay klase. Kayo'y nakinig ng mabuti. Gumawa ng tula. Kung kayo, tutularan mo rin ba si Wally sa kanyang ginawa? Bakit? Mahusay.
Ano ang napulot niyong aral sa kwentong ito? Tama, ang pahalagahan ng ating pamilya at tulungan ng ating mga magulang at alagaan ng ating mga kapatid, pati ang ating mga alagang hayop. Mahusay klase, talagang kayo'y nakinig ng mabuti. Ngayon, si teacher ay magbibigay ng isang gawain. Ang pamagat ng gawain natin ay larawan ng aking pamilya. Babasahin ni teacher ang panuto. Gamit ang isang bond paper, gumuhit ng isang larawan ng inyong pamilya. Sa ibaba ng inyong iginuhit, isulat ang pangalan ng bawat miyembro ng pamilya at ng kanilang ginagampanang tungkulin sa loob ng tahanan. Sumulat ng 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa kung bakit mahalaga sa inyo ang inyong pamilya. At pang-4, ipapasa ito sa guro at ipapakita sa klase sa pamamagitan ng isang maikling pagbabahagi. Maaari nyo ba yung gawin? Mahusay! Ngayon, diyan nagtatapos ang ating talakayin tungkol sa kwento ng aking pamilya.